Okay, paano naman daw gumamit ng VLOOKUP sa Excel? Marami nagre-request sa atin ito. Kagaya nito, search lang natin yung student number, then lalabas na agad yung pangalan ng student at saka yung kanyang grade. So gagamit tayo dyan ng VLOOKUP function. Una natin gagawin, dapat nakaprepare na yung ating data. So, nandito sa column A, yung ating student number. Nag-start siya sa A7. Then, yung name ng student ay nasa B7, nag-start. And yung grade niya nandito sa C7. Then, dito sa taas, naglagay tayo ng cell kung saan a-appear yung hahanapin nating pangalan. Yung result name. Then, itong cell A3, dito natin ilalagay yung ating lookup value, yung ating hahanapin. So, ID number yung gagamitin natin para natin makita yung pangalan ng estudyante at saka yung kanyang grade. Okay? So, dito mag-a-appear yung name and dito mag-a-appear yung grade. Ilagay na natin yung formula equals VLOOKUP. Then, click natin yung ating lookup value. Dito yun sa A3, comma, space. Then, lagay natin yung ating table array, space, dollar, column A, dollar sign ulit. Then yung 7, colon, dollar sign, column C, dollar sign, then 26. So ito yung row 26. Okay? So next natin ilalagay yung ating column index 2. Since name yung ating hinahanap, kaya nasa column 2 tayo. Then false, close parenthesis, enter. Okay? So ngayon, para maunawaan natin yung ating ginamit na formula, VLOOKUP. Yung cell A3, ito yung ating lookup value. Ito yung cell kung saan natin i-enter yung ating item. In our case, ID number yung ating gagamitin para mahanap natin yung mga pangalan. Then, itong ating table array, ito yung range kung saan hahanapin ni Excel yung mga pangalan na yon using ID number. So yung dollar sign, yan yung ating absolute references. Yung letter A, ito yung column A. Then yung 7, ito yung A7. Then yung C, yun yung column C. At yung 26, yan yung row 26. Diyan sa range na yan, hahanapin ni Excel yung ating hinahanap. Yang may shade ng light red na yan. Then yung number 2, so ito yung nag-indicate na gusto nating i-retrieve yung value from the second column dito sa ating table, which is the student name column. Okay? Ang ibig sabihin naman nitong false, gusto natin ng exact match. Okay? So enter natin. Next step natin gagawin, test natin yung formula. So mag-enter tayo dyan ng ID number. Halimbawa, ID number 110. Enter. Marco Antonio Bautista. Ito yon. Di ba? Halimbawa naman ay 115. Christine Joy Ramos. Nasaan yun? Eto siya. 102. Juan Pablo Santos. Ngayon naman, kung gusto mo ding isama yung grades dun sa result na lalabas, dito naman sa kabilang cell natin ilalagay. So, copy lang natin yung formula niyan. So, ang gagawin natin dito, change lang natin yung number 2. Gagawin nating number 3. So, nag-indicate naman yan na gusto nating i-retrieve yung value from the third column dito sa ating table, which is kung nasaan yung grades ng mga estudyante. Okay? So, palitan din natin yung lookup value natin. Naging B3 siya. So, dapat A3. Then, enter. Juan Pablo Santos, 80. So, test natin yung formula. 106. Daniel Luis Garcia, 96. Tama. So, 104. So, itong mga value na to, pwede nyong gamitin. Halimbawa naman sa inventory, pwede din yan. Lagyan nyo ng item code, then item name, then price, kung anong gusto nyo. Ngayon, kung ang tanong nyo, paano naman kapag nadagdagan yung ating mga pangalan? Halimbawa, dagdagan natin. Ang gagawin lang natin dun sa formula, i-adjust lang natin yung range. Ito, drag lang natin yan. So, same lang din dito. Okay? Kung meron kayong mga question, drop nyo lang sa ating comment section at binabasa ko lahat yan. And that's it! Follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel for more tutorials.